Good day everyone. So mayroon akong activity na binigay sa inyo. Kikita nyo yun sa Google Classroom, yung activity 2 at saka activity 3. Now, yung dalawang activity na to ay kinagamitan natin ng dalawang method. So we have first method, which is the subtraction. So I'm going to demonstrate to you how to convert the decimal number into binary number using that methods or method. And the second one is yung activity 2 natin ay ginagamitan natin ng division, which is yun yung gagawin ko muna ngayon sa inyo, how to convert the decimal number into binary number using the division method. Okay, example, mayroon tayong 50 na decimal number. So ito yung gagamitin nating dividend. So yung ating given number dito is 50. You have to convert the decimal number 50 into binary number. So gagamitin nating dividend dito yung 50, and then gagamitin nating divisor ang 2. Bakit 2? Because yung ating binary number ay base of 2, so 2 yung gagamitin natin. Now, kukunin natin yung quotient at kukunin din natin yung remainder. Kapag wala siyang remainder, lalagay natin ng 0. Kapag mayroon siyang remainder ay 1. So 50 divided by 2 equals 25. So no remainder, maglalagay tayo ng 0. And then yung quotient natin na 25, yun naman ang gagamitin nating dividend, and i-divide naman natin ito sa 2. Okay, now the answer is 12, or the quotient will be 12. And of course we have remainder here, and then remainder 1. The next step is yung quotient natin na 12. Yan naman ang gagamitin nating dividend, and we have to divide it sa divisor natin na 2. 12 divided by 2 equals 6. No remainder, so 0. Then the next one is yung quotient natin na 6. Divide natin sa 2, and then the answer is 3. So no remainder, 0. Next one, next step is the 3. Yung quotient natin na 3, divide natin sa 2, will be quotient natin dito ay magiging 1, and then mayroon tayong remainder na 1, and then ang kasunod nito ay yung 1 na quotient natin ay gagamitin nating dividend, at i-divide natin ito sa 2, at yung sagot natin dito or yung quotient natin will be 0, and then mayroon tayong remainder na 1. So yan, lahat ng remainder na yan yung gagamitin natin, yan na yung conversion na binary. So paano natin ito i-write? Paano natin isusulat? So from the bottom to top. Okay, now before we're going to write the final answer here, so we have to check it first kung tama yung ginawa natin. So 1 1 0 0 1 0. So mayroon tayong binary representation, yung 1 2 4. Bakit may naging 4 yan? So we have to multiply 2 times 2 equals 4, and then multiply na naman natin ito sa 2. 4 times 2 equals 8, and then we have to multiply the 8 sa 2, kasi nga diba binary number tayo, and the base of 2, so 2 yung gagamitin natin. You have to multiply the 8 to 2, mayroon tayong 16, and then mayroon 16 times 2 equals 32. So yan lang naman yung binary representation natin. So kung nakikinig kayo last meeting doon sa ating discussion about how to get the binary representation, makukuha ninyo may idea na kayo niyan. Pero mayroon akong nilagay doon na materials or lecture doon sa ating Google Classroom. Inside the second unit na material, makikita nyo doon yung ating tutorial. So visit nyo na lang doon. So ito yung ating representation, binary representation. Now sa binary representation, lahat ng mayroong 1, yun yung kukunin natin at i-omit natin. Ibig sabihin, ika-cancel natin lahat ng mayroong result or mayroong 0 na result. Yung 8 na to, ika-cancel natin, tatanggalin natin ito. So
Paano natin yan tatanggalin? Lalagyan na lang natin siya ng kulay, no? Para hindi natin siya ma-include sa ating gagawin sa next step na gagawin. Paano ba? So, lalagyan natin yan ng kulay para disregard natin yung mga zero. Yan, yung mga zero na yan, lagyan natin ng kulay para hindi natin yung masama sa ating next step. Ano ba yung next step natin dito? Now, lahat ng may mga 1 bit na yan, yun yung kukunin natin at i-add natin. So, meron tayong addition na gagamitin para makita nga natin kung tama nga ba yung ginawa natin. So, addition natin dito. So, yung lahat ng mayroong 1 bit or mayroong 1 na binary number, kukunin natin. So, yung i-disregard or i-omit natin or i-cancel natin yung may mga 0 na yan. Now, mayroon tayong 32 plus 16 plus 2 equals 50. Now, kung nakikita ninyo, tama yung ating conversion. Tama? Now, nakuha na natin yung 50 na ating na decimal number, yung given number, same sa ating checking. So, yung tamang answer sagot dito is 1, 1, 0, 0, 1, 0 base of 2. So, tandaan palagi yung base of 2 to. Yan. Okay? So, yun yung ating example sa method na division. Okay?